Icy, gusto mo bang mabisto? Gusto ba mong malaman ng lahat kung sino ang nagpapatay kay Robert Abellana? Walang hiya ka talaga? Hindi ko akalain na gagawin mo to. Ano to, blackmail? Huwag mo naman tawagin blackmail. Icy, ayaw ko sanang gawin to. Pero nakompromiso lang ako. Wala akong pwedeng itawag dito, kundi yun lang. O ibig mong sabihin, hindi mo ako matutulungan. Alalahanin mo. Tama na! Upo ka dyan, hintayin mo ako. Michelle, okay ka na ba? Masakit pa rin ang loob ko. Nagalit sa akin si inay. Magkakaayos din kayo. Mama. Sana matanggap niya na si Edgar talagang mahal ko. The same way I accepted it. Salamat. Salamat sa pag-uunawa. Salamat sa lahat. Gusto ko maging masaya ka. Kaya, if your happiness is only with Edgar, then I'm willing to let you go. Sana alam ni Edgar ang ginagawa ko. Sana alam niya na pinaglalaban ko siya. Michelle, you need to talk to him. You need to tell him everything that you're feeling now. He needs to know. Don't hurt yourself anymore. You need to tell him now. Edgar, ba't mo ba ako pinabalik? Ano bang problema? Wala namang problema, Jolan eh. Hindi lang talaga ako mapalagay. At hindi ako matatahimik. Tingin ko, hanggang di ko nasasabi sa ito. Ano ba yun? Jolan, gusto ko nang tapusin tong kalokohan ko kay Michelle eh. Lalo na alam ko naman na wala akong mapapala sa kanya. Gusto ko na siyang makalimutan. Kaya gusto kong maging girlfriend ka. Otik, bakit mukhang affected ka yata sa pagdating ni Senyora at paiyak-iyak ka pa dyan? Hindi naman siya hiniiyak ko, no? Eh, ano dinadrama-drama mo? Hindi bagay sa'yo. Si Michelle, eh. Nag-away kami ng anak ko. Uy, bakit? Kasi sobra niyang sinuway yung mga kagustuhan ko, eh. Eh, para rin naman sa amin yun, eh. Alam mo, Otik, yung kabutihang inaakala mo para sa'yo, eh, posibleng hindi mabuti para sa anak mo. Kaya, huwag mo na ipilit yung gusto mo. Malaki na si Michelle. Gusto niya yung pag-iisip niya. Eh, ba't hindi mo ba siya hayaang mahalin niya yung taong gusto niyang mahalin? Huwag mo na kasing pakailaman, bruha. O, tingnan mo to si Aaron. Hindi ko pinagdudultulan. Hindi ko tinutulak na mag-asawa. O hanggang ngayon, binata pa.
Oh, anak. Tay, plastic to eh. Di huwag mo kainin. Plastic pala eh. Oh, ito, totoo. Gusto kong maging girlfriend ka. Yung hindi na laro-laro lang. So lang seryoso na ako. Ano, papayag ka ba? Papayag ka na maging boyfriend ako? Alam ko nagulat ka. Pero gusto ko na talaga makalimutan si Michelle. Eh, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ko, Jola, na makalimutan siya. Alam mo, papangako ko sa'yo na Hindi mo na kailangan mag-explain. Oo, payag ako. Gusto ko maging girlfriend mo. Oo nga. yay! Ano? Nakipag-break ka kay Senyorito Harry? Michelle, nababaliw ka na talaga, no? Hindi, Micah. Naging totoo lang ako sa sarili ko. Mabuti nga, nakipag-break na ako eh. Alam mo ba, dumating na si Senyora Zenaida? Eh, kung nalaman niya yun, mas malaking problema. Kaya mabuti na yung nangyari. Ano ka ba naman, Michelle? Eh, bakit mo pa pinakawalan ng isang katulad ni Senyorito Harry? Micah, tama lang yung ginawa ko. Kasi unfair naman kay Harry yun eh. Tsaka, alam naman niya na si Edgar talaga ang mahal ko. Kaya bakit ko pa siya sasaktan? Eh, hindi ba may girlfriend nga si Edgar? Alam ko, at wala akong planong sirain yon. Ang mahalaga sa akin, malaman niya na mahal ko siya. Na kahit na awayin man niya ako, okay lang sa akin. Basta, gusto ko lang malaman niya na mahirap man siya o mayaman. Mahal ko talaga siya. Kaya nga bukas, plano ko siyang puntahan. Sasabihin ko na sa kanya kung ano talaga nararamdaman ko. Tigas talaga ng ulo mo, no? Bahala ka na nga. O yan. Eksakto yan kung anong hinihingi mo. Salamat, Ricey. Malaking tulong tong ginawa mo. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita ulit. Huwag naman ganyan, Ricey. Paano kung mangailangan uli ako? Sige na, umalis ka na. Salamat ulit. Ay, sino yun? Bakit mo siya binigay ng cheque? Kamag-anak yun ni Mami. Nangihingi kasi ng tulong eh, kaya ayun, tinulungan ko na lang. Kamag-anak ng mami mo? Bakit ngayon ko lang siya nakita? At saka, bakit hindi ko siya nakita ng burol ni tita? Kasi malayo yung pinanggalingan niyang probinsya eh. Kaya yun, hindi siya nakaabot. Ang kapal naman nun. Ngayong kailangan niya ng pera, umabot siya. Pero yung namatay si tita, hindi siya umabot. Kapal. Huwag ka na nga makialam. Ikaw ba nagbigay ng pera?
Sir, kailangan ba talagang kamag-anak mismo kumuha ng kopya ng investigasyon? Oo. Dahil sa kanila lang kami pwede mag-release ng result. Sino ba to? Kaibigan ho. Kaibigan ho ni Mr. Avellana. Ano ba yun? Kailangan daw kamag-anak para i-release sa akin ang resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni Itay. Hindi naman ako pwede magpakilalang anak. Dahil ako ang suspect ng mga pulis. Paano ba to? Paano ba ako makakakuha ng kopya ng investigasyon yun? Hi, Rochelle. Charles, nadalo ka. Di ba sabi ko sa'yo, formal na rin ako maliligaw sa'yo? Kaya ito, may dala ako para sa'yo. Salamat. Pero, pasensya ka na, hindi kita maasikaso ngayon eh. Kasi may gagawin ako. Inaantay ko lang si Jolan at aalis din ako. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? May mga asikasuhin ako importanteng papeles. Uy! Ikaw talaga! Malamig. Ay, hindi malamig. Oh, eto, binili kita ng tubig. Wow, salamat. Ay, oo nga pala. Kanina pa text si Rochelle. Siguro mas maganda after nito, papasok na ako. Kasi nakakaya na rin sa kanya. Pati yung trabaho ko, inaako niya. Tsaka alis din daw siya eh. Kaya kailangan ko talaga pumasok. Sige, pero ubusin ko muna to. Ah, sige. Please. Okay. Hello? Hello, Edgar. Si Michelle to. Pwede ba tayo magkita ngayon? Bakit? Gusto kasi kitang makausap. Tungkol saan? Bakit di mo pa sabihin dito? Marami kasi akong gagawin eh. Ayoko sa phone. Gusto ko personal. Kaya please lang, Edgar, makipagkita ka sa akin. Importante lang talaga. At promise ko, Edgar, huli na nating pagkikita to. O sige, pupunta ako dyan. Tayin mo ako ha. Salamat. Sino yun? Yung tumawag? Yung barkada ko, si Jack. Kasi may importante lang daw siya sasabihin sa akin, kaya gusto mo ipagkita. Ah, ganun ba? O, hindi mo buti. Alis na tayo. Atid mo na ako para mapunta mo siya. Sige. Senyora, kumain lang po kayo ng kumain, ha? O, siguradong na-miss niyo yung pagkain dito. Sariwa kasi yung pagkain dito, di ba? Ay, naku po. Di katulad sa Maynila. Hindi na sariwa, mahal pa. Naku, Diyos ko. Ang ingay-ingay niyo, tumahimik nga kayo. Asa si Philip? Asa si Philip? Tinatanong kayo, ano ba? Asa si Philip? Sabi niyo, manahimik ko kami. Piloso pa! Ano ka ba naman? Aga-aga pinapainit yung ulo ko? Pasensya na po. Kasi, si senyorito po, kanina pa po umalis eh. Batang talaga yun, ayaw paawat. Senyora? Saan mo ba nagpunta si senyorito? Pakialam mo! Pakialam mo. Hingilam. Ma, bakit ang aga-agang init-init ng ulo niyo? Paano tong dalawa? Kayo pa ng gugulo. Teka, ba't nakabihis ka? Saan ka pupunta? Dadalawin ko lang kasi IZ, pero babalik din ako agad. What? Hindi mo pupunta ng babaeng yon. Hindi ka alis dito. Bakit, Nay? Kaibigan ko yun, ah. Kahit na! Hindi ka alis dito.
At kung ako sa'yo, puputulin ko na kung ano man friendship meron kayo. Okay? Baka mamaya, tulad lang siya sa mami niya. Ma, ano ba talagang issue niyo kay Tita Janine? Bakit kagabi pa kayo ganyan? Basta, huwag ka na magtanong. Huwag kang aalis. And huwag ka na makapagkita sa kaibigan mong yan. Okay? Nandyan ka na pala. Saan ka ba galing? Magkasama kami ni Edgar. May babalita ako sa'yo. Ano? Sige na, huwag mo nang ibulong. Kami na ni Edgar. As in, totoo. Boyfriend ko na talaga siya. Grabe ka naman. Tuwang-tuwa pa naman ako sa'yo na may babalita ako. Tapos ganyan lang reaction mo. Pasensya ka na, marami kasi ako iniisip eh. Natutuwa ako dahil kayo na nga ni Edgar. Nakapagpaalam na ako, kailangan ko nang umalis. Oh, saan ka pupunta? May aasikasuhin lang ako mahalagang bagay tungkol kay Itay. Michelle? Ano ba sasabihin mo? Ano bang mahalaga nating pag-uusapan? Gusto ko lang ibalita sa'yo, Edgar, na nawala na kami ni Senyorito Harry. Wala na kayo? Oo, nakipag-break na ako sa kanya. Ayoko na kasing magsinungaling. Ayoko nang manloko. Hindi si Senyorito Harry ang mahal ko. May iba akong mahal. Sino? Ikaw. Philip, marami akong aasikasuhin. Kung gusto mo, bumalik ka na lang. Sandali lang. May importanteng sabihin ako sa inyo. Tungkol to sa killer ng tatay mo. Anong tungkol sa killer? Lalaki, Rochelle. Lalaki ang pumatay sa ama mo. Na-realize ko na hindi ko kayang magmahal hanggat mahal kita. Michelle, hindi ko alam. Ang buong akala ko, nagkakamabutihan na talaga kayo ni Harry. Mahirap talagang turaan ng puso. Ikaw ang mahal ni Michelle at hindi ako. And I have accepted that. Ngayong alam mo na ang lahat. Masaya na rin ako. At least, nasabi ko sa'yo kung ano nararamdaman ko. Kahit na may iba ka ng mahal. Sana maging masaya ka na. Sana maibigay ni Jolan ang lahat ng pagmamahal na maibibigay niya sa'yo. Pero hindi si Jolan yung mahal ko. Ikaw. Parehas lang tayo nagsinungaling. Kandaya. Yung girlfriend ko si Jolan kasi gusto kita makalimutan eh. Pero hindi ko pala kayang mawala ka. Ngayon alam kong mahal mo din ako. Hindi na kita pakakawalan pa.
Paano mo nalaman na lalaki ang pumatay kay Itay? Dahil yun yung sinabi ng investigating police. At andito yun. On record. Sa lalim at pwersa ng tinamong saksak ng tatay mo. Malinaw na hindi babae, kundi isang lalaking nakapatay sa kanya. Totoo sinasabi mo nun. Sungetap ka, Michelle. Pasensya na po, Tita Maita, pero tulog pa rin po si Icy eh. It's okay, Iha. Pabayaan mo na matulog ang pamangkin ko. She needs it, lalo na't kalilibing lang ng pinsan ko. Ano nga pa ng pangalan mo, Iha? Danica po. Danica, pakibigay mo na lang to kay Izzy, ha? Sige ho, nakakatuwa naman po kayo. Kasi kahit na nailibing na si Tita Janine, dumadalaw pa rin po kayo sa pamangkin niyo. Of course, Iha. Ako na lang natitirang kamag-anak ni Izzy sa ina. Eh, sino pa ba magdadamayan? Hindi kami pa rin. Kayo na lang ho ang kamag-anak ni Icy. Pero may dumalaw hong lalaki kagabi dito. Sabi ho ni Icy, kamag-anak niyo din daw. Pero that's impossible, Iha. Eh, kami na lang natitirang magkamag-anak. Kung meron man, di sana kilala ko. Pero kami na lang ni Janine ang magkadugo. Bukod kay Icy at sa mga anak ko, wala nang iba. So, sino nga pala yung lalaking yun? Anong pangalan? Hindi ko nasabi ni Icy eh. Ay nako, baka naman nagpakilalang kamag-anak para lokohin siya. Pagsabihan mo yung kaibigan mo, ha? Huwag siyang paloloko. O sige, Danica, aalis na ako. Sige po. Bakit nagsinungaling sa akin si Icy? Kung hindi nila kamag-anak yun, sino yung lalaking yun? Okay ka lang ba? Paano ako magiging okay, Jolan? Ngayon pa nalaman ko na pinagkaisahan nila ako. Tagal kong nagtago. Naging miserable yung buhay ko. Binago ko pa yung itsura ko. Paalila ako sa iba. Dahil nagtatago ako. Dahil ayokong makulong. Kasi hindi ko naman kasalanan yun eh. Wala akong kasalanang ginawa. Tapos ngayon, malalaman ko na matagal na pala nilang alam na wala akong kasalanan. Bakit nagawa sa akin to ni Izzy? Saka pa sasabihin niya sa'yo yan. Eh, napaka-convenient sa kanya na ikaw yung lumabas na pumatay. Lalo na, may kayamanan na iwan ng tatay mo, di ba? Sa tingin nila, makukuha nila yon. Kung dati hindi ako lumalaban, iba na ngayon. Lalaban ko na yung karapatan ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino yung sinasabing lalaking pumatay sa ama ko. Sa unang pagtatanghal, ikukwento namin sa inyo ang love story ni Ami at saka ni Noel. Dear Marvin and Jolens, nangyari ito nung 18 years old ako. Buntis ka? Sinadya mo na, di ba? Sinadya
Sinadya mo to para makaiwas ka sa mga problema natin. Akala ng iba, pagsasama ang sagot sa pagbubuntis ng maaga. Ngunit mas marami pala itong dalang pagsubok. Ano ba problema mo? Ano ba? Nasaktan ako ah! Bahay ko to, ha? Gagawin ko kung anong gusto ko. Umuwi ka na sa inyo. Bumalik ka na sa nanay mo. Hirap panindigan yan, ha? Pagbubuntis. Lalo na sa panahon ngayon. Alam mo naman, pag in love, mapupusok ang mga damdamin. Pero magkaganon pa man, We will always be here for you dahil kami ang iyong dear friend. ngayong linggo na pagkatapos ng Pinoy Idol Extra dito sa GMA. Sa pagbabago sa buhay ni Rod at ni Christine, isang lihim ni Olivia ang mabubunyag. Hala, dito pa kayo sa kumpanya ko nagsabog ng kalaswaan at kataksilan niyo. Nagsisimula pa lang ako maningin, Doña Perla. Ma! Anong nangyayari dito? Tanungin mo ang taksil mong asawa at ang kalaguyo niya. They're having an affair at naglalampuhan pa dito. Ma! Ang maglalagay sa panganib kay Doña Perla. Magdusa ka sa drama. Philip, kada siya ka ba galing? Yes, ma'am. So that means sinabi mo sa kanya lahat ng alam mo. I need to. Kailangan malaman yan lahat. Philip, gulo lang yan. Ano ba ang gusto mo? Magkagulo sila magkapatid? Ano ba ang gusto mo mangyari, ha? Lalo sila mag-away ni Izzy? Ayoko mangyari yun, ma'am. Pero kailangan malaman na siya ng totoo. Kaya sinabi ko ang lahat. Ayoko magsinungaling sa kanya. Dahil gusto ko makabangon na siya. Nakakatuwa naman si Tita Maita, no? Hindi pa rin talaga siya nakakalimot. Oo nga natutuwa nga rin ako sa kanya Pero mamaya ako nakakainin to. Masyadong madami. Busog pa ako eh. Sige, bahala ka. Izzy, nakausap ko kanina yung tita mo. Siyempre, na-curious ako, kaya nagtanong ako. Ano tinanong mo? Yung tungkol sa lalaki kagabi. Yung sabi mong kamag-anak mo, hindi mo naman daw pala kamag-anak yun eh. Kasi, bukod sa inyo, wala na kayong kamag-anak. Kaya magtapat ka nga sa akin. Sino ba talaga yung lalaking yun? Danica, ganito ba talaga trabaho mo dito? Na kapag nakatalikod ako kung ano-anong bagay at kung sino-sinong tao pinakikialaman mo? Na-curious lang naman ako eh. Pwes huwag mong gamitin sa akin yung pagka-curious mo. Dahil ayoko sa lahat yung pinakikialaman ako. Mama Izzy, may bisita po kayo. Sino? Hindi ko kayo maniniwala. Magugulat po kayo sa Sino nga lalaki. sabi?